Ipinawalat ni Rufa May Quinto na hindi pa sila nagkakaayos ni Jessa Zaragoza. Matapos ang kanilang World War sa telebisyon, 16 years na ang nakalilipas. Pero para kay Rufa May, hindi na daw niya hinahangad na makipag-ayos pa kay Jessa dahil wala na daw dapat ayusin. Pwede na rin daw ibaon sa limot ang nakaraang iyon. Ilan lamang ito sa mga naging pahayag ni Rufa May sa guest appearance niya noong August 3, 2024 episode ng weekly morning program ng GMA7 na Sarap Diba? Sa isang punto ng interview, tinanong siya ng host na si Carmina Villaruel kung totoong nagkaroon sila ng alitan ni Jessa noon at kung nagkaayos na ba sila. Ang sagot ni Rufa May, hindi pa. Hindi kami nagkaayos at wala nang dapat ayusin dahil past na. Side comment pa ni Rufa May, nagalit na naman ako na sinundan niya ng tawa. Taong 2008, nang mangyari ang banggaan ng dalawang aktres kung saan sangkot din ang mister ni Jessa na si Dingdong Abanzado. Ayon kay Rufa May, nagkaroon sila ng relasyon ni Dingdong bago naging sila ni Jessa. Mula raw nangyari ang kanilang sagutan noong 2008, hindi pa nagpus ang landas nila. Hindi, wala na kami nag-encounter basta move na, sabi ni Rufa May sa Sarap Diba? Pero ayon sa comedian, pare-parehas na silang nakamove on mula sa issue at hindi pa sila muling nagkikita. Wala nang chance, ani Rufa May. Sumang-ayon din si Rufa May sa sinabi ni Carmina na mag-move on na dahil matagal na ito at may mga anak na sila. Tsaka maglulola na kami, biro ni Rufa May. Ibig kong sabihin masyado na matagal, binaon na yun sa limot. Ikinasal si Rufa May sa non-showbiz Filipino-American na si Trevor Magallanes noong November 25, 2016. May anak sila, si Athena na 7 years old na ngayon. Sina Jessa at Dingdong naman ay kinasal noong March 18, 2001 at may isa rin silang anak, ang singer-actress na si Jada Avanzado, 21 years old. Namuo ang tensyon sa pagitan ni Rufa May at Jessa matapos ang tell-all interview ni Rufa May sa Yes Magazine February 2008 issue. Dito ay pinangalanan at nagkwento si Rufa May tungkol sa 10 lalaking nakarelasyon niya, kabilang na doon si Dingdong Abanzado. Ilan pa sa mga celebrities na nakarelasyon ni Rufa May ay ang mga aktor na sina Jay Manalo at Dennis Trillo, ang dating PBA player na si Rudy Hatfield, at ang singer na si Eric Santos. Idinetalya ni Rufa May sa Yes ang major pain sa naramdaman niya noon sa relasyon nila ni Dingdong. Tulad ng pag-aaway nila dahil may bagong girlfriend daw noon ang singer. Nagkabati raw sina Rufa May at Dingdong, subalit hindi nagtagal ay lumantad si Dingdong sa publiko para i-anunsyo ang relasyon nila ni Jessa. Nag-react naman si Jessa at nagpa-interview sa TV upang pasinungalingan ang mga sinabi ni Rufa May sa kanyang tell-all. Via phone patch, nagpa-interview noon si Jessa na kasal na kay Dingdong at nakatira sa California, USA kasama ang anak na si Jada na noon ay 4 years old pa lamang. Iginiit ni Jessa na hindi nagkaroon ng relasyon sina Dingdong at Rufa May at umabot lang daw sila sa dating phase. Nilinaw din ni Jessa na noong pumasok siya sa buhay ni Dingdong ay pareho na silang single. Wala raw katotohanan ng bintang ni Rufa May na inagaw ni Jessa si Dingdong. Dito na, sumunod ang kaliwat kanang interviews ni Rufa May at Jessa sa mga showbiz talk shows. Sinabi ni Jessa sa interviews na marami umunong kasinungalingan si Rufa May sa kanyang mga pahayag sa interviews. Ipinagtanggol naman ni Rufa May ang kanyang sarili, tulad ng paglilinaw na wala siyang sinabing ng agaw si Jessa. Ang tanong daw niya noon kay Dingdong ay bakit si Jessa ang pinili mo? Nanindigan si Rufa May sa kanyang sinabing nakarelasyon niya si Dingdong sa loob ng 1 taon. Iginiit din niyang naging totoo siya sa kanyang mga pahayag sa interviews. Nagpalitan ng maaanghang na pahayag ang dalawang aktres sa kanilang interviews. Pinasinungalingan at kinontra ang paratang sa isa't isa. Hindi nagkaroon ng magandang wakas ang palitan ng mga pahayag ng dalawang aktres. Lumipas ang 16 years, gaya ng sinabi ni Rufa May,
Ibinaon na lamang nila sa limot ang kanilang naging sigalot. Sa isang eksklusibo at eksklusibong phone interview na pinagkaloob niya sa The Buzz noong February 3, 2008, binuweltahan ni Jessa Zaragoza ang mga sinabi ni Rufa May Quinto sa Yes Magazine. Pero bago magbitiw na mga anghang na salita si Jessa ay nagpasintabi muna siya sa manager ni Rufa May na si Boy Abunda kasama sina Rufa Gutierrez at Christopher Min bilang host ng The Buzz. Bago ako mag-react, bago ko sagutin ang tanong nyo, unang-una gusto ko pong magpasalamat sa The Buzz dahil binigyan nyo ako ng pagkakataon para mag-explain. Kaya rin ako nag-react ng ganito at nagsalita ng ganito. Nakarating po sa akin at nabasa ko po mismo yung article. Okay lang naman po ang tell-all, wala po akong problema doon, basta based on facts. Pero marami pong lies about ni Ding Dong na sinabi niya dito. Noong siya ang nagsalita dito sa The Buzz, dinayaan lang po namin. Hindi na po namin kinorek itong mga kasinungalingan niya. Pero this time, hinihingi po ng pagkakataon na i-correct namin itong mga lies na ito. Una, noong mga panahon na yon, wala pong inagawan, wala pong nang-agaw at wala rin po sinirang relasyon nila ni Ding Dong noon. Kasi po, unang-una, hindi po siya girlfriend ni Ding Dong avansado. Kasi ang hirap umisip o magsabi ng disenteng salita kung paano mo ilalarawan ang relasyon nila ni Ding Dong. We were just going out, kahayag ni Jessa. Nabalita noon na may isang lalaki raw na pumasok sa buhay ni Rufa May na siyang naging dahilan ng hiwalayan nila ni Ding Dong. Actually, nahuli siya ni Ding Dong kasi noong lumalabas pa sila ni Ding Dong, nahuli siya fishing other men aside from him. Nahuli siya ni Ding Dong, nag-iiyak siya at syempre, na-touch ang kanyang pride. But after that, kahit nahuli na siya, nagkikita pa rin naman sila. Lumalabas pa rin. So gano'n na lang yung setup nila. Hindi seryoso at hindi boyfriend-girlfriend exclusively. So gano'n ang kanilang relasyon. Ang nangyari, pumunta si Ding Dong sa bahay ni Rufa May. Ayaw po siyang pagbuksan ng pinto. Hindi ko po masabi kung pinto o kwarto, pinto ng bahay. Hanggang sa ayun na. Iyak siya ng iyak hanggang nag-usap sila ni Ding Dong, inamin po niya yung lalaki, kung sino yung lalaking iyon. Humingi ng clue ang The Buzz kung sino ang lalaking tinutukoy niya. Isa siyang actor at politician pero ayoko po magbigay ng names kasi lalaki pa po eh. Mabilis na sagot ni Jessa. Tinanong naman ni Boy si Jessa kung paano niya ilalarawan ang naging kaugnayan ni Rufa May noon sa kanyang asawa. Ang hirap po kasing magsalita, Tito Boy, lalo na't nasa national television po ako, no? Siguro read between the lines na lang. Paano siya seseryosohin ng isang lalaki kung siya ay nang lalaki? Sinabi rin ni Jessa na hindi siya galit na galit kay Rufa May. Ang reaksyon niya ay para sa kapakanan ng kanyang anak. Masama po ang loob ko kasi inatake niya po kami. Inatake ang pamilya ko at kaya ako nagsalita ng ganito, hindi lang po para sa pamilya ko, hindi po para sa relasyon namin ni Ding Dong. Ito po ay para sa kapakanan ng anak ko. Itong sasabihin ko, hindi niya maintindihan dahil hindi siya isang ina. Hindi siya ina. Ang anak po namin ay 4 years old. 2 taon na lang, magiging 6 years old na yan. Makakabasa at makakasulat na yan. Malalaman na niya kung ano ang mga nasa pahayagan at nasa internet. Ayoko po bilang magulang na balang araw tatanungin po ako ng anak ko, Mom, is it true na inagaw mo si Daddy dito sa babaeng ito at meron kang inargabyadong tao? Hindi mo maiintindihan yan kung bakit ako nagre-react ng ganito kasi hindi ka isang ina. Sinabi pa ng dating phenomenal diva na hindi niya pwedeng pabayaan na lang ang di umano'y maling istorya ni Rufa May. Maaanghang ang mga salitang lumabas mula sa kanya. Okay na po sana hindi ko po kailangan ng ganitong issue. Okay po sana kung facts ang sinabi niya sa tell-all. Pero feeling ko, ibang sitwasyon ngayon, it's about time I have to set the record straight. Gusto ko lang sabihin na 8 years ago, hinayaan namin siya ni Ding Dong. Kumbaga nilunok po namin ang accusation sa amin ng mga tao na nanloko kami at niloko namin si Rufa May. In fact, nung lumabas siya noon dito sa The Buzz, nung umiyak-iyak siya, hindi po namin ito nasabi noon na nag-text siya at tumawag siya kay Ding Dong. Sinabi niya na humanda kayo, panoorin niyo ako at abangan niyo ang mga sasabihin ko. Nagwagi po siya sa mga intrigang yon. Gusto ko pong sabihin na wala kami ginagawa. Hindi po namin siya niloko na excuse me po, hindi ko siya best friend. Sa sinabing tell-all interview ay binanggit ng sexy comedian na dati sila mag-best friend ni Jessa.
Nagkasama lang kami sa pelikula sa Viva pero after that, hindi po ganoon ka-close ang aming relasyon katulad ng sinasabi niya. Ang hirap kasi dito lalo na sa article sa Yes Magazine. Maglalabas siya ng katotohanan tapos susundot ng kasinungalingan. Ang totoo po, tumawag sa akin dati pero ganito po yon ang sinabi niya sa akin, Jessa. Alam ko nililigawan ka ni Dingdong. Alam ko gusto ka ni Dingdong. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede ba saktan mo si Dingdong? Basti din mo kasi nahuli niya ako. Gusto ko lang makaganti. Ang feeling ko po doon, bakit ko naman susundin? Sino ka ba para sundin kita? At feeling ko, bakit naman susundin yung masamang intensyon ng taong ito na may magandang intensyon sa akin? Well, I don't owe an explanation to anybody, lalo na sa kanya. Kung mahalin ko man o tanggapin ko si Dingdong. Sa gitna ng isyong to, mas pinili raw ni Dingdong na manahimik kasi di ba lalaki siya. Kapag sumagot siya, napaka-ungentleman ang dating. Katulad na nangyari before pero magsasalita rin si Dingdong sa tamang panahon. Pagkatapos ng kanyang mga pahayag ay nagbigay ng mensahe si Jessa sa mga manunood kay Rufa May. Ang mensahe ko, ako po ay nasa Amerika. Kami ni Dingdong ay nananahimik dito, puro trabaho lamang inaatupag namin at walang issues. Hindi ko kailangan ng issue na to. Nagsalita lang po ako para sa pamilya ko at para sa kapakanan ng anak ko. Dahil karapatan ng anak ko na malaman ng katotohanan, lalo na kapag lumaki siya at karapatan din ng buong mundo na malaman kung ano ba ang totoo. Para naman kay Rufa May, nalulungkot ako para sa iyo dahil ngayon hilong-hilo ka sa katanyagan mo. Akala mo you can get away with anything. May katapusan yan. Yang kasikatan mo, yang katanyagan mo, kayamanan mo, hindi mo madadala sa hukay. Nalulungkot ako para sa iyo. Dahil ang integridad ng katotohanan, wala ka noon. Pagkatapos ni Jessa.